Yep. OMD Pilipinas Online Radio. OMD Pilipinas Online Radio. This is the sound OMD Pilipinas Online Radio from Calapan City and the whole province of Oriental Mindoro. We are the first online radio streaming all the information from Oriental Mindoro to the World Wide Web. This is OMD Pilipinas Online Radio. Member, Philippine Online Broadcasters Association of the Philippines. Ang susunod na programa ay isang bayad na pagsasayang papawid. Ang anumang opinyon, kuro-kuro at punang maaring mabanggit ay sariling komento ng mga taong may-ari ng programa at walang kaugnayan ang istasyon. This is a paid broadcast. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ngayon po ay katapusan ng buwan ng Pebrero at ganun din po kami ay bumabati sa pamamagitan ng OMD Pilipinas Online Radio, member and accredited of the Philippine Online Broadcasting Association or POBA. Maaari na rin po kayong mag-tune in sa YouTube after ng live broadcast ng ating programa. Sa ngayon po ay akin pong tatalakayin ang mga sumusunod, ang tungkol po sa mga business or store owner sa loob po ng Neo Calapan at ganun din ang health protocols na pinaiiral po natin sa basketball court, clubhouse, swimming pool at ganun din ng accomplishment projects po ng HOA na inyo pong makikita sa kapaligiran ng Neo Calapan Subdivision. Ganun din po ang incoming elections of Board of Directors na yung mga ika nga ay naghahanap na dyan ng eleksyon at na mga nagnanais maglingkod sa mga Neonians ay maaari po kayong lahat ay sumubok sa pamamagitan po ng eleksyon natin. Maybe mangyayari po ito sa kalagitnaan ng Mayo ngayong taong ito sapagkat meron pong mga mangilan-ngilan na nagtatanong kung bakit daw wala pang nangyayaring eleksyon upang mapalitan na or kung gusto nyong palitan na at kung gusto nyong maglingkod kaming mga nakaupo sa ngayon ay sapagkat nalalaman naman po natin na tayo dumaan sa isang matinding pagsubok kagaya ng pandemic na nagsimula pa nung nakaraang taon na sa ngayon ay mag-iisang taon na po. Sa makatwid, hindi po kami maaaring makapagpatawag ng isang General Assembly upang isang guni sa buong membro ng Neo Calapan Homeowners Association sapagkat nito pong mga huling buwan ng taon 2020 ay sinabi po ng IATF na 50% lamang po ang maaaring dumalo sa lahat ng pagpupulong na hindi naman po natin maaaring gawin sa sitwasyon natin sapagkat kinakailangan po natin ng 100% na attendance na mga dadalo sa General Assembly. At bukod po dito, kinakailangan po nating magkaroon ng pangalawang assembly sa pamamagitan ng pagnonominate ng lahat ng mga kakandidato o gustong maglingkod sa Neo Calapan Subdivision. At ang pangatlong patawag po nito ay ang election proper na may awan Diyos siguro ay maisasagawa natin ito sa taong ito sapagkat mayroon na po tayong darating o dumating na marahil ngayong araw na ito ayon sa national news
ang vaccine na magliligtas sa ating lahat, ano? Kung talagang magliligtas. Pero binabanggit ko lang po sa inyo ang mga bagay na ito upang magkaroon ng kaliwanagan sa mga nagtatanong kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pang nagaganap na eleksyon o panibagong set of board of directors and officers dito po sa Neo Calapan Subdivision at Neo Calapan Association. Sandali po lamang. Basura natin, i-segregate lahat. I-segregate lahat. Oh, lagi niyong tatandaan ito. Sa Neo Calapan, kalinisan ay pairali. At ganoon din naman po dito sa ating pinapairal na protocols, sapagkat atin na pong binuksan ang ating swimming pool, ang atin pong covered court para sa mga matagal nang nagnanais makapaglaro ng basketball. Ganon din yung mga dumadayo, nagpa-practice ng kanilang mga activities sa ating clubhouse. Subalit, kailangan po nating sumunod, ano? Sa basketball court po ay hindi po natin pinapayagan ang mga outsiders na dadayo, ano? Sa dami naman po sa natin dito sa ating subdivision ay marahil ay makakabuo po tayo ng team o mga kalaban na sa ngayon ay nagaganap. At yan po sa ngayon ay hindi po kami nagpapaprovide ng court pass, ano? Kung sino po ang mauna sa inyo diyan, subalit sisiguraduhin po natin na ang ating pong mga kalaro ay pawang mga homeowners. Sa makatwid, kailangan po exclusive lamang po sa ating mga homeowners, sapagkat marahil alam nyo, yun pa rin ang dahilan ng pandemic na hindi pa rin po tayo nakasisiguro sa sitwasyon ngayon, lalo't may mga variant na sinasabi. Ganon din sa swimming pool. Ang ating pong swimming pool ay, sa inyo pong informasyon, ay tatlong po lamang na homeowner ang maaaring maligo sa ating swimming pool simula Martes, Merkules, Huwebes, Sabado at Linggo. Ang araw po ng Lunes at Biyernes ay araw po ng paglilinis ng ating swimming pool, pagdidisinfect. At hindi po natin pwedeng gamitin sa mga oras na yon. Na makatwid, ang tatlong homeowner na maaari pong maligo sa mga araw na nabanggit ay kailangan pong 4 lamang bawat isa. A total of 12 person na maliligo sa ating swimming pool. Ngunit yan naman po marahil ay hindi magtatagal, sapagkat maaari na po nating i-full blast siguro yan sa mga darating na bulinggo o buwan. At yan po ang napagkasunduan ng inyong mga lingkod, na ito ay bigyang limit muna sa mga panahong ito. At sa oras naman po ay wala naman pong limit ito, ano? Kung kayo po ay makakakuha ng pool pass, ay magsisimula po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 10 po ng gabi. Kayo po ay maaaring mag-enjoy, lalo na ngayong darating na summer. Maaari po kayong magbabad sa ating swimming pool na tinitiyak naming napakalinis, sapagkat tayo po ay gumugugol ng umigit kumulang 15,000 kada buwan, ano? At dito po sa ating paglilinis na ito na ginagamitan natin ng muriatic acid, itong Decaline at itong chlorine, ano po? Pagkat ito po ay kinakailangan natin gawin upang maiwasan ang anumang sakit na makukuha dito. Ganon din naman
Sa atin pong clubhouse at kung mapapansin ninyo, ang ating pong clubhouse ay nagiging lugar na po ng dinadayo na po lalong-lalo na ng mga estudyante natin. Kung lahat po ng mga ito ay may mga activities, ay dito po sila nagdaraos ng mga kanilang mga projects o mga assignments, no? Lahat po, sayaw, kanta, lahat po ng kanilang pangangailangan tungkol sa kanilang online schooling. At kung mapapansin nyo po, ang atin pong clubhouse hanggang sa may covered court ay binakuran na po yan, at sa ngayon po ay nilalagyan na po natin ito ng gate upang malimitahan at hindi na po tayo dayuhin dito ng mga tagalabas. Ito po ang ating pong panibagong rules na aming pa-implement upang maging eksklusibo. Sa palagay ko naman po ay sasang-ayon ng lahat dito, no? Kapagkat noon pa man ay dapat na yan ay eksklusibo na sa mga homeowner ng Neo Calapan. Subalit atin lamang po silang pinagbigyan ng ilang panahon, at ngayon nga po ay ibabalik na po natin sa tunay na nagmamay-ari na walang iba kung hindi ang Neo Calapan homeowners. Kanya po yung gate na marahil matatapos na ngayong linggong ito, yan po ay atin ng kakandaduhan, at iisa na lang pong entrance ang inyong madadaanan dito sa ating clubhouse, ano? At ibinalik po natin ang ating security guard sa naturang lugar upang mamonitor ang mga outsiders na dumadayo rito, sapagkat ayaw po naming mangyari ang naging nangyari dito sa milk tea shop dito sa overlooking Calapan Bay, sapagkat tayo po ay napagbintangang mga hindi raw disiplinado. Kanya po ngayon ito po ay nagsilbing hamon sa amin, at hindi na po natin papayagan na mangyari pa itong muli. Ano po? Neo Calapan, kalinisan ay bantayan. Neo Calapan. Kung nais niyong serbisyo na maayos at pabor sa inyo, matuto tayong sumunod at tuparin. Ang obligasyon ay dapat nating gawin. Iwasan natin ang pagkakalat, basura natin i-segregate lahat. I-segregate lahat. Muli po dito sa ating mga tindahan, ano, magkakaroon po tayo ng deadline dun sa mga kumuha po ng pwesto, no? Kung nakikinig po kayo ngayon, dapat po ay yung umattend po ng pagpupulong, ang pinakahuling pagpupulong ay kailangan na pong may pagawa, ano, yung inyong mga pwesto, yung inyong mga lamesang gagamitin doon sa ating mini park sa Acacia, upang sa ganun ay may sagawa na natin at maayos na natin ang mga dokumentong kinakailangan, at maging legal po ang inyong mga negosyo, sapagkat hindi lamang po basta tayo maaaring magtayo ng negosyo yan. Nalalaman naman po natin na mayroon tayong mga obligasyon sa BIR at sa DTI, ganun din ng business permit ng ating lokalidad, ng city government. Kaya pinapaalalahanan po namin na kayo ay
magsadya simula bukas sa HOA office upang itanong kung ano na po ang latest na kakailanganin sa pagtatayo po ng ating mga negosyo sa lugar na yan. Gusto na po namin isaayos ang mga business establishment nang sa ganun po ay hindi naman po tayo maging may turing na illegal, ano? Kapagkat nalalaman naman po ninyong lahat na tayo ay pinasok na ng BIR, ano? At saturate na tayo ritong lahat, na tax map na po lahat ng mga tindahan at mga negosyo na kasalukuyang umiiral. Kanya po upang tayo ay hindi na abalahin o magkaroon ng mga penalties ay asikasuhin na po natin ito nang sa ganun ay makapagnegosyo po tayo ng maayos at maging legal. Sasapit ang umaga, suralo'y ayusin na, ilabas sa tamang oras upang ito'y mapiklap ng lahat. Niyo kalaban, kalinisan ay bantayan. Niyo kalaban. Nais ko rin pong ibalita sa inyo na gabi-gabi po tayo ay iniikutan na ng PNP Mobile Patrol. Ano po? Dito po sa ating subdivision. At sa akin pong pagkakaalam, ito po ay nai-request po ng ating Pangulo, walang iba kundi si Dr. Aiza Camara, sapagkat marami po kasing paglabag na nagaganap tuwing gabi. Ano po? Bagamat hindi na po umiiral ang curfew, ay yung po mga pag-iingay at yung pong pag-iinom sa kalsada ay kinakailangan pong maalis, ano? Maiwasan upang lumagay po sa normal na sitwasyon na kagaya po ng pinaiiral ng ating LGU. Pagkat alam po natin, ulit ko, na ito po ay batas hindi lamang po ng ating siyudad ng Calapan, ito po ay batas sa buong bansa. Kanya po sa ngayon po pinagbibigay alam ko sa mga medyo matitigas ang ulo diyan na ika nga ay hindi mapigilan ang pag-iinom sa mga tindahan at sa mga kalsada. Yan po ay bawal. Yan po ay labag sa batas. So upang maiwasan po ang ika nga ay yung pagmumulta o pagkakakulong, ay iwasan na po natin ang mga ganong gawain. Maaari naman po tayong mag-inom sa ating mga nasasakupan, sa ating mga balkonahe o garahe, huwag lamang po sa mga kalsada. Kapaligiran, ligtas sa sakit at kapahamakan, lagi niyong tatandaan ito. Iyong kalapan, kalinisan ay pairalin, isahan sa ating tahanan ng Sa mga accomplishment naman po natin, aking pong ipagmamalaki ng kaunti yung ating mga accomplishment na nailagay. At una-una na po diyan ang ating CCTV. Napakarami na pong naresolbang problema o mga pangyayari, no? Napakarami na pong mga nakawan o sabihin na nating mga banggaan, banggaan at yung mga ilang-ilang away na nakikita po sa CCTV at atin po itong nabibigyan ng lunas, sapagkat ang sabi nga ni Gas Abelgas ay hindi po maaaring magsinungaling ang ebidensya.
At ang ebidensya pong aking binabanggit ay ang CCTV natin na 32 cameras all over Neo Calapan Subdivision po. Kanya po tayo po ay siguradong safe na safe, ano? Sapagkat dito po natin makikita ang mga tunay na pangyayari, lalong-lalo na kung gabi. Ano po? Ganon din naman po ang ating solar lights na may kabuuang 80 piraso po ang na-install na po natin sa tatlong village sa loob ng subdivision, Nara, Mulabe, Acacia. At ito po ay aming pagsisikmukapan na lahat ay malagyan po ng solar upang sa ganon ay makatipid na rin po tayo sa ating binabayarang monthly bill sa Ormeco. Napakalaki po ng ating binabayaran sa mga posting ginagamitan natin ng kuryente mula sa Ormeco. Napakalaki po ng bill. Kanya po naisip ng inyong mga lingkod na gumamit na lamang ng solar. At ito po ay ang advantage nito ay kung magkakaroon tayo ng brownout sa gabi ay maliwanag pa rin po ang ating mga kalsada. Kanya po mas minabuti po ang inyong mga lingkod na ito ang pagsikapan at kinakailangang dagdagan, ay dadagdagan pa po namin ito upang malagyang lahat. At ito po ay dito napupunta ang inyong mga monthly dues, hindi lamang po sa basura, hindi lamang po sa koleksyon ng basura. Ano, naririyan din po ang sa mga security natin, ang bayad natin sa staff, mga maintenance, yan nga, yung kuryente, ang gastos sa swimming pool, ganun din ang mga kuryenteng ginagamit natin sa covered court at dyan po sa swimming pool natin. At naririto po ngayon, kung makikita ninyo yung ating mga mini parks and playground ay dito po sa Mulabe ay magkakaroon na po ng sa hinaharap ng slides, siso at saka po yung mga swing na kasalukuyan na po namin pinapagawa. At dyan po sa parting yan ng park ng Mulabe ay inyo na pong mararanasan ng mga bata, ang mga mahal natin sa buhay na magkaroon ng palaruan sa lugar na yan ng Mulabe. At ganun din doon sa may Frisia Street na mayroong maliit doon na kami ay may lalagay din doon ng mini park, ano? Ina't manirahan, sumiyok kalapahan, seguridad, kalinisan at kapayapaan, dito lang matatagpuan. Sumiyok kalapahan, kalinisan ay pairalin, umpisahan sa ating tahanan ng pagbabago, tuwing sasapit ang umaga, basura nyo'y ayusin na, ilabas sa tamang oras. Gaya po ng hinihingi po namin ng aking ng paumanhin ng pagkaka-postpone po ng financial report po ng ating board of directors, isa sa board of directors na si Miss Jen Delara. At ito po ay hindi naman po ito basta kailangang ihanda basta-basta. Ito po ay pinangako niyang next week yung ating pong financial report sapagkat gusto niya po ay high-tech at madaling maintindihan ninyo mga listeners. Sapagkat next week po ay maaaring habang siya nagre-report ay may naghanda siya ng magandang presentasyon upang malinawan
ng ating mga ilang nagtatanong kung nasaan ang ating mga kapirahan ng Homeowners Association. At kung kayo naman po ay nag-aapura at di makapag-intay na sa next week, ay maaari naman po kayong magsadya sa opisina ng HOA at makakakuha po kayo doon ng printed copy ng atin pong financial status ng Homeowners Association. Ano po? Kumpleto po yan. At alam niyo naman po, sa pamamagitan po ni Jen Cantos, ni Ma'am Jen, kami po ay nabigyan ng tsansa. Kami po ay nagpapasalamat na nabigyan po kami ng tsansa upang mailahad ang lahat po ng issues at lahat po ng mga katanungan na maaari ninyong itanong. Subalit sa ngayon po wala pang nagtatanong, Ma'am Jen, at siguro sila ay kontento sapagkat yan po ang aking madalas na sinasabi, hanggat ang mga tao dito sa ng Homeowners Association, ang mga membro ay nagbabayad ng monthly dues, nangangahulugang sila po ay nagtitiwala pa sa amin, sapagkat kung tutuusin 2 taon kaming mahigit nang nakaupo ay hindi po nagbabago ang kanilang obligasyon. Hindi po sila nagpapabaya sa karamihan, Sila po ay nagtitiwala. Yun lamang po ang maipakakahulugan ko sa mga bagay na ito. Nagtitiwala po sila sapagkat nakikita at nararanasan marahil nila ang aming ginagawa, aming mga effort na nilalaan, ang aming mga oras at pagod. At sa kabila nun ay merong mangilan-ngilan na nakakarating sa City Hall, na medyo merong hindi magandang feedback na sinasabi, pero sabi nga hindi ninyo maidadaw ng isang tao na gumagawa ng tama at mabuti. Hinihingi ko rin po ng paumanhin ng aking naipangako last week na nasanay kasama ko ngayon dito ang ating Pangulo, na walang iba kundi si Dr. Aisa Camara, at may mga importante lang pong siyang inatinan na meeting, at ang pagkakaalam ko po ay katatapos lamang ng pagpupulong ng TODA ng ating Neo Calapan, na isa sa mga importanteng bagay na kanyang pinaglaanan ng panahon sapagkat napaka-importante rin po ng isang sektor na ito ng ating subdivision, Marami-rami rin po kaming natatanggap na reklamo, subalit atin po agad itong nalulunasan at pinaghaharap ang mga involved sa reklamo, at ang nirereklamo ay amin pong pinaghaharap. Hindi po maaaring hindi sila humarap dito sapagkat ang aming pong paninindigan dito ay kung hindi kayo susunod sa mga patakaran ng Homeowners Association ay maaari po kayong tumiwalag sa TODA ng Neo Calapan, sapagkat ang paglilingkod po ninyo ay paglilingkod nyo rin sa inyong pamilya, at pare-pareho po tayong nakikinabang sa TODAng ito. Ang kapakinabangan po ng inyong hanap buhay ay nakasalalay sa TODA ng Neo Calapan. Kaya pinakikiusapan po lahat po ng membro ng TODA na maging parehas po tayo sa lahat ng bagay. Ang paniningil ng sobra at ang pagiging arugante sa aming mga homeowners ay atin pong iwasan. Kung sa bagay, almost 50% po ng TODA member ay homeowner din ng TODA po ng Neo Calapan. Hanggang dito na lamang po. Magkita-kita po tayo next week. Maraming salamat po kay Ma'am Jen Cantos sa pamamagitan po ng OMD Pilipinas Online Radio, a member of an accredited Philippine Online Broadcasting Association of POBA. Maaari na rin po ninyo kaming matunghayan sa YouTube. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.
OMD Pilipinas Online Radio. OMD Pilipinas Online Radio. Ang nakalipas sa programa ay isang bayad na pagsasayang papawid. Ang anumang opinyon, kuro-kuro at punang maaring mabanggit ay sariling komento ng mga taong may-ari ng programa at walang kaugnayan ang istasyon. This is a paid broadcast. This is the sound. OMD Pilipinas Online Radio from Calapan City and the whole province of Oriental Mindoro. We are the first online radio online streaming. Bring all the information from Oriental Mindoro to the world wide web. This is OMD Pilipinas Online Radio. Member, Philippine Online Broadcasters Association of the Philippines.